Siyang tinaguriang greatest ball handler sa NBA. Paano ba naman mga idol? Dahil sa liksi at husay nito sa pagdala ng bola ay hirap nga itong mabantayan at mapapabilib ka na lang talaga sa kanyang mga killer crossover moves at sa mala acrobatics na galawan nito sa loob ng court mga idol. Kaya sa video na ito, yan ang magiging tampok natin, ang kwentong buhay basketball ng one-time Rookie of the Year, one-time 3-point contest champion, one-time All-Star MVP, 8-time All-Star at one-time NBA champion. At walang iba kundi ang binansagang Uncle Drew sa liga ng NBA na si Kyrie Irving. Kaya tara mga idol, umpisahan na natin ito. Umpisahan natin sa batang Kyrie. Si Kyrie Andrew Irving, siya ay pinanganak sa Melbourne, Australia na anak nila Elizabeth ni Larson Irving at ang kanyang ama na si Frederick Irving na isa ring professional basketball player na naglaro din sa kupunan ng Boston Celtics University. At dahil basketball player nga ang kanyang ama ay gaya ng ilan ay maagang namulat itong si Kyrie sa paglalaro ng basketball. Fast forward na tayo mga idol. Mapunta na tayo sa high school basketball career nitong si Kyrie na kung saan ito na rin ang kanyang freshman year at sophomore year ay nag-aral at naglaro nga ito para sa Montclair Kimberly Academy. At dito nga mga idol, unang nagpakilala si Kyrie. Dahil sa husay nito sa paglalaro ng basketball ay gumawa kaagad ito ng pangalan sa high school basketball career niya. At sa kanyang sophomore season mga idol ay nag-average siya ng 26.5 points per game, 10.3 assists per game, 4.8 rebounds per game na meron pang 3.6 steals per game. At pagkatapos nga ng freshman year ni Kyrie sa Montclair Kimberly Academy, sa edad na 15-year-old ay lumipat itong si Kyrie sa St. Patrick High School. At dito ay nakasama niya ang kanyang teammate na si Michael Kidd Gilchrist. At sa unang season nga nitong si Kyrie sa kupunan ng St. Patrick ay impressing naman itong si Kyrie na nagtala ng 17 points per game, 6 assists per game at 5 rebounds per game. At pinangunahan niya ang kupunan ng St. Patrick para sa New Jersey Tournament of Champion. Kasunod niyan mga idol, sa buwan ng August 2009 nang dominahin niya ang US Eastern sa tournament title ng Nike Global Challenge at nag-average siya dito ng 21.3 points per game na may 4.3 assists per game. At dahil dyan mga idol ay tinanghal siyang most valuable player. At sa kanyang huling season sa paglalaro sa St. Patrick nang masungkit pa nga ng kupunan ni Kyrie ang kampyonato sa ginanap na Union Country Tournament at nag-average siya dito ng 23 points, 5 rebounds at 7 assists per game. At sa mga panahong iyan, mga idol ay putok na ang pangalan ni Kyrie. At napapansin na rin siya ng mga college coaches na tulad nila Coach Mike Soroski ng Duke University. Sambit pa ni Coach Mike, hindi daw naglalaro itong si Kyrie sa best team ng New Jersey. Pero mag-isa niyang binubuhat ang kanyang kupunan at mag-isa rin niyang pinapatay ang mga kalaban. Nung magkaroon nga ng pribilehiyo itong si Coach Mike na makausap itong si Kyrie Irving at sinabi nga nito na magiging isa ka sa pinakamahusay na basketball player sa iyong generasyon. At sa kanyang collegiate basketball career sa kupunan ng Duke ay isang season nga lang naglaro itong si Uncle Drew. Ito ay sa pagitan ng 2010 to 2011 season mga idol. At nakapag-posting nga ito ng mga numerong 17.4 points per game, 5.1 assists per game at 3.8 rebounds per game. Kaya isa nga si Kyrie mga idol sa kandidato para sa NCAA Freshman of the Year. Ngunit sa kasamaang palad mga idol, sa kanyang ikasyam na game ay nagtamo nga ito ng ligament toe injury. Pero ganun pa man ang nangyari mga idol ay nakapag-advance pa rin ang kanyang kupunan para sa Sweet 16 at nakapaglaro pa naman si Uncle Drew na kung saan nakatapat naman nila ang University of Arizona. At dito mga idol, muling nanguna si Kyrie Irving sa kanyang kupunan at nag-average siya dito ng 28 points. Pero sa kasamaang palad mga idol ay hindi nga ito sumapat para talunin nila ang Arizona. Kaya sa uli mga idol ay laglag ang kupunan ni Kyrie. Well, after nga niyan mga idol ay agad namang naging usap-usapan na magpapadraft na para sa NBA 2011 draft year. At maugong din ang usap-usapan niya siya rin ang magiging number 1 pick sa darating na NBA draft. Sa madaling sabi nga mga idol ay tama nga ang usap-usapan dahil 2011 NBA draft nang magpa-draft na nga itong si Uncle Drew. At tama nga ang mga prediction sa kanya dahil siya ang first overall pick na kinuha ng kupunan ng Cleveland Cavaliers mga idol. At sa rookie season ni Kyrie mga idol ay nabigyan naman siya kaagad ng pagkakataon para mailagay sa starting lineup ng kanyang kupunan. At sa pagkakataong ito mga idol ay pinatunayan nga ni Kyrie Irving na sulit ang pagpili sa kanya bilang first overall pick ng kanyang kupunan matapos itong mag-average ng 18.5 points per game, 5.4 assists per game. At sa mga panahong ito ay napabilang rin siya sa 2012 Rising Star Challenge sa kupunan ng Team Chuck mga idol. At nagtala siya dito ng 34 points na may 8.8 sa
sa kanyang 3-point shooting kaya siya ang itinanghal bilang MVP sa Rising Star Challenge. Pero ang matindi pa dyan mga idol ay siya rin ang naitanghal bilang NBA Rookie of the Year sa season ding ito. At sa kabila ng lahat ng mga iyan, nakatanggap man ng mga tropeyo si Kyrie ay bigo naman ito at ang kanyang kupunan sa kanilang regular season run. Dahil nag-record lang ang kanyang kupunan sa regular season ng 21-45 win-loss record at bumagsak nga sila sa 13th spot ng East. Kaya sa madaling sabi nga mga idol ay hindi nga sila nakapasok sa playoffs. Well, 2012-2013 season mga idol, bigo na naman si Uncle Drew at ang kanyang kupunan na muling makapasok sa playoffs. Dahil muli ay bumagsak na naman sila sa 13th spot. Well, sa madaling sabi nga mga idol ay 3 consecutive season na inalat ang Cavs at si Kyrie na hindi man lang nakarating sa playoff. At sa pagkakataong ito ay makikita talagang kailangan talaga ni Kyrie ng makakatulong. Dahil sa mga panahong ito mga idol ay hindi talaga isang contender ang kupunan ng Cavaliers. Pero pagpasok ng 2014-2015 season, ito na rin ang ika-4 na season ni Irving sa NBA. Dito ay nakasama na niya ang nagbabalik Cleveland na si King LeBron James at nadagdag pa sa kanila si Kevin Love. Kaya naman nakabuo sila ng solidong lineup. Mapadepensa man o opensa ay may maaasahan na nga itong si Kyrie. Pero kahit meron ng katulong na LeBron at Kevin Love, itong si Kyrie ay hindi pa rin matatawaran ang naiaambag nito sa kanyang kupunan. At nag-average pa rin ito ng 21.7 points per game, 5.2 assists per game, dahilan para mapwestuhan nila ang ikalawang pwesto sa East. Kaya naman mga idol, sa 4 season na hindi nakapasok ng playoffs si Kyrie ay sa wakas ay nakapasok na rin sa playoffs itong si Kyrie. At pagtapak nila sa playoffs mga idol ay parang gutom na leon ang Cleveland at si Kyrie dahil first round ng NBA playoffs nang lapain at walisin lang nila ang kupunan ng Boston Celtics. Pagdating naman nila sa second round mga idol, nang makaharap naman nila ang kupunan ng Chicago Bulls na may prime Derrick Rose, pero hindi nga umubra sa kanila ang Bulls at si D-Rose. Matapos nila itong ilaglag sa loob lamang ng 6 na game. Eastern Conference Finals nang talunin at ipahihalang nila ang number 1 seed noon sa East na Atlanta Hawks, na kung saan ay winalis lang nila ito ng walang kahirap-hirap mga idol. Nagposte naman si Irving sa kanyang unang playoffs run ng 14 points per game. At dito mga idol, 2015 NBA Finals, at ito na rin ang unang finals appearance ni Uncle Drew na kung saan ay nakabanggaan nila ang hari ng West na Golden State Warriors na pinapangunahan ng kanilang patpating mayor na binansagan ding greatest shooter na si Stephen Curry. At dahil dito mga idol ay talagang napalaban ng gusto si Kyrie at ang Cavs matapos silang palagan ng Splash Brothers at mga sharpshooter ng Dub Nation na sila Clay at Steph, at nailatag pa nga ng Cavs sa 2-1 ang kanilang serye. Pero sa kasamaang palad mga idol ay hindi nga pumayag ang Splash Brothers na magpadihado na lang sa kupunan ni Uncle Drew na kung saan ay 3 magkakasunod na panalo ang naisagot nila sa Cavs. At sa uli ay nakuha pa ng Warriors ang kampyonato at bigo naman si Kyrie at ang kupunan nito na masungkit ito. Pero next season nga mga idol, 2015 to 2016 season, maganda ang naging andar ng regular season para kay Kyrie at sa Cavs matapos nilang dominahin at pagharian ang buong East mga idol sa record na 57 to 25 win-loss record, dahilan kung bakit sila ang nasa unahan ng East. At yan ay dahil sa pumumuno ni Kyrie at LeBron at nag-average ng 20 points per game dito si Uncle Drew. Pagtapak nila muli sa playoffs nang walisin at durugin lang nila sa 4 lang na laro ang Detroit Pistons at Atlanta Hawks. At Eastern Conference Finals nang makaharap naman nila ang Toronto Raptors at walang kalaban-labang pinapak lamang nila ito na tinapos lang ang kanilang serye hanggang game 6 lang mga idol. At dahil dyan mga idol, sila na naman ang naka-advance para sa 2016 NBA Finals. At sa ikalawang pagkakataon mga idol, muli silang nagtagpo ng kupunang tumalo sa kanila nung last finals. Sa una at ika-4 na bakbakan nga nila mga idol ay nakuha kaagad ng Warriors ang 3-1 lead, dahilan para mangilid na naman sa pagkalaglag ang kupunan ni Kyrie. Pero sa pagkakataong ito mga idol ay gumawa ng himala itong si Kyrie at LeBron. Mula sa 3-1 deficit drop hole ay nagawa pa nilang makabalik upang maibaliktad ang kanilang serye. At nakagawa nga ng history itong si Kyrie at LeBron na wala pang nakakagawa sa buong kasaysayan ng NBA history. Matapos nilang makabalik at manakawan pa ng kampyonato ang Warriors. At dahil nga sa dagger 3-pointer na binitawan ni Uncle Drew ay naisalba pa ang Cavs. At sa kauna-unahang pagkakataon sa NBA history ay nag-comeback ang Cavs para sila pa ang magkampiyon sa NBA 2016 Finals. At sa wakas mga idol ay nakuha na ni Kyrie ang pinakauna niyang kampyonato. Pero sa kasamaang palad ay hindi nga siya naitanghal bilang Finals MVP dahil kay LeBron nga ito napunta.
2016 to 2017 NBA season, muling nabitbit ni Kyrie at LeBron ang Cavs sa NBA Finals para kunin sana nila ang back-to-back championship. At sa mga panahong ito ay nakakuha nila ang second spot sa East at yan ay sa pamumuno pa rin ni Kyrie at LeBron. At sa pagkakataong ito mga idol ay nag-average si Kyrie ng 25 points, 2 points per game, dahilan kung bakit pinagarihan pa rin nila ang buong East. Well, pagpatong nga nila ulit sa NBA playoffs mga idol, naging unstoppable ang duo ni Kyrie at LeBron. Sa katunayan nga mga idol ay isang beses lang sila namantyahan ng pagkatalo sa buong playoffs run nila sa first round ng papakin at gawin lang nilang pulutan ang Pacers at Raptors matapos nila itong walisin at ilaglag sa playoffs. Sa East Finals nang pataubin lang nila ang Boston Celtics na sa mga panahon na ito ay nasa number 1 seed ng East at tinapos nila ang kanilang serye laban sa Celtics sa loob lamang ng Game 5. Ngunit sa pagpatong nila ulit sa NBA Finals sa ikatlong pagkakataon na magkakaharap ang kupunan nila at ng Golden State Warriors ay handa na si Kyrie at ang Cleveland para depensa ng kanilang titulo. Samantalang gigil naman ang Warriors na makaresback at makabawi matapos silang talunin ng Cavs last NBA Finals. At sa pagkakataong ito mga idol ay alam ni Kyrie at LeBron na hindi na ito ang kupunang tinalo nila nung last Finals. Dahil sa mga panahong ito ay naidagdag pa ng Warriors sa kanilang lineup ang best scorer sa liga na binansagang Durantula na si Kevin Durant. At sa kanilang bakbakan sa Finals ay isang beses nga lang pinadila ng panalo ng Warriors ang kupunan ni Kyrie. Sa madaling sabi nga mga idol ay hindi nga nila kinaya ang lakas ng Warriors at ng Splash Brothers at sa kabila ng pagdudumina ng Cavs sa regular season ay may tuturing nga itong disappointing season para kay Kyrie at sa Cavs matapos nga lang silang talunin ng walang kahirap-hirap ng Golden State Warriors mga idol. At dahil nga sa pagkabigo na yan ni Kyrie at ng Cavs ay sa sumunod na season nga lang mga idol ay tumiwalag na nga si Kyrie sa kupunan ng Cleveland matapos nga itong mag-request ng trade at napunta nga ito sa kupunan ng Boston Celtics. Maganda naman ang naging unang season ni Uncle Drew sa kupunan ng Boston at nagtala nga ito ng 24 points per game. At dahil nga kay Kyrie Irving mga idol ay napabilang na ang Boston Celtics sa mga contender team. Dito ay nakasama niya ang mga batang player na sila Jason Tatum at Jaylen Brown. At sa mga panahon ngang ito mga idol ay nagawa ngang madala ni Kyrie Irving ang Boston Celtics sa Eastern Conference Finals. At dito mga idol ay nakaharap niya ang dati niyang kupunan na Cleveland Cavaliers. Naging mahigpit ang naging bakbakan ng Boston at ng Cavs na umabot pa nga sa Game 7 ng kanilang bakbakan, pero pagdating ng Game 7 ay nanaig pa rin ang Cavs at tuluyan nga silang inilaglag nito. At sa pagkakataong ito mga idol ay bigo na naman si Kyrie na makapatong ulit sa NBA Finals. 2018 to 2019 season, ito na ang ikalawang season ni Uncle Drew sa kupunan ng Boston. At sa pagkakataong ito ay muli silang nakatapak sa playoffs. Kaya lang mga idol, nang makaharap nila ang kupunan ng Milwaukee Bucks sa semis ay nilaglag nga lang sila nito sa pangunguna ng The Greek Freak na si Giannis Antetokounmpo. After nga ng another disappointing season na ito ni Irving mga idol ay muling nag-request ito ng trade papunta sa kupunan ng Brooklyn Nets. Dito ay nakasama niya ang best scorer ng liga na si Kevin Durant at sa unang season ng pagsasama nila ni Kevin Durant mga idol ay hindi nga ito naging maganda matapos nilang makuha ang number 7 spot at nakarating naman sila sa playoffs. Kaya lang nung makatapat nila sa playoffs ang Toronto Raptors at sa kasamaang palad mga idol ay winalis nga lang sila nito. 2020 to 21 season mga idol nang maidagdag pa sa roster ng Nets ang isa pa nilang superstar na si James Harden at ito na rin ang ikalawang season ni Kyrie sa Nets. Dito ay nagdomina sila sa regular season dahilan para makapwesto sila sa ikalawang pwesto sa East. Nakapasok naman sila sa playoffs. Ang problema nga lang mga idol sa second round nang makabangga nila ang kupunan ng The Greek Freak ng Milwaukee Bucks. Tinalo nga sila nito dahilan para mabigo na naman sila na makapunta sa huling kanto ng liga. Well, 2021 to 22 season mga idol, bigo na naman ang kupunan ni Kyrie na makatapak sa NBA Finals at nag-stay pa nga ng isa pang season si Kyrie sa Brooklyn Nets. Sa kasamaang palad mga idol, marami na ang hindi magandang nangyayari sa kupunan nila matapos mag-request ng trade si James Harden. At sa kalagitnaan din ng season ito, 2022 to 23 season, ay bigla ding nag-request ng trade itong si Kyrie mga idol at lumipat nga siya sa bakuran ng Dallas Mavericks na kung saan ay nakasama nga
niya dito ang batang superstar na si Luka Doncic. Kaya lang mga idol, sa kanilang natitirang laro sa kalagitnaan ng season na ito ay bigo nga si Kyrie at Luka na makatapak sa playoffs. Sa madaling sabi nga mga idol ay hindi nga sila nakatapak sa NBA playoffs. At sa panibagong magbubukas na season nga mga idol ay susubukan nga ulit ni Kyrie at ni Luka na magkampanya para sa kampyonato. Dahil itong off-season nga mga idol ay iniretain ng Dallas Mavericks itong si Kyrie Irving para sa pananatili nito ng 3 season sa Dallas.